palit. O kaya ang mga unang Kristiyano. Tingnan po natin mga kapatid, paano naging linggo ang araw na ino-observe ng sangkakristyanuhan ngayon? Yun po ba ay tanggap ng Diyos? Tingnan po natin. Ang sabi po ng ating pag-aaral, ang tunay na Sabado o yung Sabat ay ang ikapitong araw sang-ayon sa kasulatan. Malinaw po yan. Ang tanong ang Diyos kaya ang nagbago? Yung Ama. Tingnan po natin, baka ang Ama naman ang nagbago, no? Kung Ama ang nagbago, siyempre, susunod tayo. O kaya si Kristo, o kaya ang mga alagad. Di ba? Kasi siya ang nagbigay ng utos, ang Diyos ang nagbigay, siya lamang po ang may karapatang, magbago. Tama? Okay, kung halimbawa, meron po kayong batas dito na sinusunod. Pirmado po ito ng ating mahal na kapitan. At ang sabi, no littering. Ibig sabihin, huwag magkakalat kahit na saan man. Pagkatapos biglang dumating ang isang tao na galing sa ibang lugar. Pagkatapos sabi niya, hindi. Papalitan ko na ang batas na ito. Sa palagay niyo, matutuwa si kapitan? Hindi. Sino lamang po may karapatang magbago noong kanyang batas na ginawa? Yung kapitan. So, tingnan po natin mga kapatid. Ang Diyos kaya ang nagbago ng kanyang araw ng pangilin. Tingnan po natin. Sa aklat po ng Exodus, ang sabi, 20 verse 8 to 11, ito po'y nasa 10 utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Diyos mismo ang nagsabi na Sabat o Sabado ang dapat nating ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang ikapitong araw ay kapahingahan sa Panginoon mong Diyos. Ayan, ulit-ulit po nating binabasa yan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat ng nangaroon, at nagpahinga. Nang ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinaka-banal. Tingnan po ninyo. Siya po ay nagpahinga, binasbasan niya ang araw ng Sabat at kanyang pinakabanal. So makita natin mga kapatid, walang sinabi sa talata na binago ng Ama. Tama? Siya nga ang nagtakda, siya nga ang nagbasbas, siya pa ang nagpahinga, bilang halimbawa natin, at siya pa ang nagbanal po nito. So, hindi po maaaring baguhin ang kautusan ng Diyos sapagkat ito po ay walang hanggan. Ano po ang sabi sa Deuteronomio 4:13 at 2? Tingnan po natin. Pwede kayang baguhin ang kautusan ng Diyos at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan. Ang kausap po niya dito ay ang bansang Israel noon. Alin po ang tipan na kanyang ipinahayag sa bansang Israel na kanyang iniutos sa inyong ganapin? Sa makatwid ay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. So, ano daw po ang tipan na ipinahayag ng Diyos? Ang kanyang 10 utos. Tingnan po natin. Kung yung 10 utos na tipan ay mawawala o pinawalang halaga. Ang sabi naman po sa awit 89 verse 34, ano ang sabi, Sister Rodaline? Ang tipan ko ay hindi ko sisirain. Di aking mababaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi. Di ba kanina binasa natin sa Deuteronomio, ang tipan ng ating Panginoon ay ang 10 utos. Nakapaloob sa tipan ng ating Panginoon ang kanyang 10 utos. Ito ang saligan ng kanyang tipan. Babaguhin ba ng ating Panginoon ang kanyang tipan na 10 utos? Ang sabi po, ang tipan ko'y hindi ko sisirain. Ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking labi. So ang tipan na kinapapalooban ng 10 utos mga kapatid, ang 10 utos mismo ay hindi sisirain ng Ama. Ni kanyang babaguhin. So, nagiging malinaw na po sa atin. Hindi ang Ama ang nagbago. Ano pa ang sabi? Sa aklat po ng Deuteronomio 4:2, huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniutos sa inyo. Oh,
Hindi nga niya pinababawas eh. Hindi nga niya pinadaragdag. Upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo. Eh nakita po natin kamakailan, yung 10 utos na ipinatutupad sa panahon natin. Yung ikalawang utos, nawala. Yung ika-4 na utos, ginawang linggo, dinagdag pa yung piyestang pangilin. Yung ika-10 utos na huwag kang mag-iimbot, ginawang 2, hinati sa 2. Kaya sabi ng Panginoon, Sister Rodalyn, huwag ninyong daragdagan, ni babawasan. Sino ang nagutos? Brother Carlito? Ang Panginoon. Kaya wala pong karapatan ng tao na pakialaman ang 10 utos ng Diyos. Isa pong malaking kalapastanganan kapag pinakialaman ang utos ng Diyos. Di po ba, Tang? Ang utos ng Diyos ang nagbigay ay ang Diyos. Sino po sumulat? Ang Diyos mismo. Daliri mismo niya ang kanyang ginamit. Hindi niya ipinagkatiwala sa tao ang pagsulat nito. Kaya, dapat po nating pakatandaan. Hindi natin dapat dinaragdagan o binabawasan ang alinmang utos ng Diyos. Sa awit 111 verse 7 and 8, Sister Dinah, ano ang sabi? Lahat niyang tuntunin ay tunay, nangatatag magpakailan-kailanman. Malinaw. Lahat daw po ng mga tuntunin niya. Pag sinabing tuntunin, yung pong mga batas, yung kanyang mga kautusan, ay tunay. Ibig sabihin, totoo. Nangatatag magpakailan-kailanman. Forever and ever. Ibig sabihin, they were established. Mananatili, magpawalang hanggan. Amen? Amen. So, ang Ama po kaya ang nagbago ng Sabat tungo sa Linggo? Hindi po. Napakalinaw po ng mga talata na atin pong pinag-aralan. Tingnan naman po natin. Baka naman si Jesus ang nagbago. Baka si Jesus naman ang nagpalit. Baka si Jesus naman ang naglipat nung siya nagkatawang tao. Kung hindi ang Ama, baka naman ang kanyang anak. Tingnan po natin ang tala ng Biblia. Baka si Jesus naman po ang naglipat. Dito po sa aklat ng Mateo 5:19, kapatid na Rodalyn. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang gagawin. Malinaw. Sino po ang nagsalita ng Mateo 5:17? Ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Yun lamang isipin, mga kapatid, na sinira ni Jesus o pinalitan ni Jesus, inamyendahan ni Jesus. Ang sabi niya, huwag nang isipin. Ay yung pang sabihin, o iaral, o ituro sa mga tao na pinalitan, o pinako na ni Jesus, o winala na ni Jesus ang kanyang kautusan. Kaya malaki pong pagbabago, mga kapatid, kapag ka sinabi natin na pinalitan ni Jesus. So siya, ang sabi niya, hindi ako naparito upang sirain, kundi upang ganapin. So, isa man po dun sa 10 utos, wala siyang sinira. Amen? Amen. So, hindi pihado si Jesus. Hindi ang Ama, hindi rin ang ating Panginoon. Ano po ang sabi niya? Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ni isang tuldok o isang pudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan. So matatag pala ang kautusan. Kahit isang tuldok o pudlit, hindi mawawala. Mas matatag pa yung mga iyon kaysa sa langit at lupa. Ano po ang kanyang payo sa atin ngayon? Kaya't sino mang sumuway sa isa sa kaliitlitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliitlitan sa kaharian ng langit. Kaya nakakalungkot po. Merong mga nagtuturo na ang kautusan ng Diyos, binago na raw. Itinuturo ang mga tao sa ganoong klase ng aral. Abay, tatawagin pala silang kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Pero, datapot ang sabi, ang sino mang gumanap at ituro, yan, ito'y tatawagin dakila sa kaharian ng langit. Saan po tayo sa dalawa? Doon sa sumusuway at nagtuturo
sa iba na suwayin ito o sa mga gumaganap at itinuturo sa iba na ganapin ito?